Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Good morning, everyone. Hallelujah. Napakaganda po ng ating presentation. Hallelujah. Kaya pala mayroon pala kasi itong tuloy-tuloy palang anniversary. Nakarating kasi, tuloy po yun. Yung nauna pa, nagtanim, nagbilit, pagpukal, at yun po, manang masyadong nalaman. So, ilan po natin ang mensahe ng Panginoon sa mga. Let us pray. Nagilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa oras po. We pray for your guidance, for your blessing to each and every one of us, especially, Lord, to your servant, na gagamitin mo, Panginoon, sa oras po. Lord, be with us as I preach your words in Jesus' name. Everybody say amen. Hindi ko lang nakikita ito na yung monitor ko. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. So, purihin po ang ating Diyos na buhay. Una sa lahat, ang ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. And of course, sa lahat po, kanina nabanggit na sa lahat ng mga workers. Pero gusto ko po pasalamatan ng Lord at bigyan po ng pasasalamat ang ating mga nagagawa sa lugar po ng Quezon City. Pastor Ronnie, palapakan natin ang Lord. Pastor Lord, Pastor Jonel, Pastor Hilaire, Brother Michael Machate, and Sister Jack Machate. At syempre po, natutuwa po talaga ako dahil nakasama na natin si Pastor Teo. Salamat po. At sa lahat po ng mga workers, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon sa patuloy na tumutulong sa Iglesia ng Church ng CCL Music, sa Music Department, Nina, sa nag-present, maganda po, mga kapatid, meaningful ang kanilang pong sinagawa ng presentasyon sa mga nanay at atis. Ganun din po sa ating pong representative from Bicon, Pastor Luz, and bless you, Sister Jen, Pastor Jess, Sister Baby, Pastor Zaldi, and bless, of course, Mr. Gandhi, as the representative from the board. Hallelujah, Sister Jermaine, God bless, and sa Mother Micah, lahat. So God bless po sa bawat isa. Sa lahat po na nanonood ngayon, IFBI, good morning po. Ang 5th anniversary nito ng CCFM QC ng kapatid. Hallelujah. Kung pwede na lang nagharap sa akin ang kapatid ng gusto. Mag-guide niyo po. So, mga kapatid, ang topic po natin ngayon, ang tema is about enlarge our territory. Ito po ay very short prayer. Napaka-iksing panalangin na isang taon hindi naman natin laging napapakinggan ang kanyang pangalan. Pero isang bagay po ang tinanong ko, ano ang masyadong importante sa pangalan po ni Jabez sa Tagalog, sa English ni Jabez? Ano po ang masyadong importante sa kanya? Hinahanap ko kasi after po nito, wala namang makikita na sa kanila. Kumbaga, kasuwad ng mga pangyayari, katulad ni Abraham po, Joseph, mayroon talagang series of events na makikita po natin talaga po naging very, very significant ang kanila pong mga ginawa sa Biblia. Now, pag-aralan po natin ito because for me, yung word na enlarge our territory, although this is just part of Jabez's prayer, pero po, pag sinabi natin request, hindi ko pinakailangan matulog na lamang tayo at walang gagawin. Very clear po na bagamat mayroong tayong pagnanais na lumawa ang
church, we need to plan. Kinakailangan natin magdilig. Kinakailangan tayo mag-alaga ng ating mga tinanim. This must be an intentional word for the Lord. Now, if you have your Bible, please open with me in the book of 1 Chronicles 4, 9, and 10. Everybody, sa lahat pong nanonood, kung mayroon po kayong Bible, sa unang Chronica 4, 9, and 10. King James Version, New King James Version here. Now Jabez was more honorable than his brothers. Look at this statement. Hallelujah. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. So, hindi pa po magandang kahulugan ng kanyang pangalan. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So, God granted him what he requested. Tingnan po, diretso eh. Diretso po siya. Mga kapatid, salamat po sa mga mensahe po ng ating Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang mensahe ng ating Diyos na buhay. So, enlarge our territory. Ito ay isang, sabi ko nga, panalangin, tinugon ng ating Panginoon dahil sa pananampalataya ng isa pong tao. Hindi natin masyadong nakikita visibly dahil sa binanggit sa Biblia or kumbaga explicitly yung ginawa ni Jabez. Pero mga kapatid, mayroong word na nabanggit po sa salita ng Panginoon. Why his prayer was granted? Well, he received favor from God. Now, sa 1 Chronicles chapter 4, sinimulan po ng talaan po ito ng pamilya ng Judah. Makikita po natin dyan na maraming pangalan po nabanggit sa simula pa namin. The sons of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Nur, Shobal, Ria, the son of Shobal, begat Jehad, Jehad begat Ahumay, and Behad, etc. Pero sa middle, po doon sa long list of genealogies, a man named Jabez stands out. Lumabas po yung pangalan ni Jabez. And according to 1 Chronicles 4, 9, and 10, he was described as more honorable than his brothers. Everybody say amen. Lahat po tayo dito honorable, pero pag sinabi natin more honorable, higit ka. Napansin ko naman sa Biblia, ang mga humihigit, mga kapatid, doon lang sa normal, nakikita ng Diyos. Pinagpapala ng Panginoon. Hindi po mga kapatiran na yung iba, walang makialam sa oras, pero ito lagi mga nakuha. Ganun po, simple bagay. Yung sa Bible study, kahit malayo ang Quezon City, pero nandun ka na. Alam po nito, akala nyo lang, walang nakakakita sa ginagawa ninyong katapatan. Naglilingkod tayo, hindi sa pasto na nakikita. Naglilingkod tayo sa ating pastor, Panginoong Yesu Cristo. Siya po, tunay natin, the chief shepherd, mga kapatid. Hallelujah. Honorable means respectable, righteous, and noble. Iba po si Jabez talaga. Kasi ito yun ang nakita kong word na sabi ko, ang taong ito, honorable. Ang daming politicians po natin ngayon na pag tinawag, di honorable, pero tingnan nyo, ilan ang kasama, yung bibig, mga kapatid, kumaguro ng pagbuburan, diba? Honorable pa rin ang tawag sa kanila. Diba? Corrupt, drug lord, diba? Honorable
honorable pa rin sapagkat ang tingin nila sa salitang honorable sa bibig mo, pero hindi sa Diyos. Hindi ganun ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Honorable si Jabez, hindi lamang po basta honorable kundi higit na maraming. Pero nakita ko na mahina po mga kapatid ang pangalan Jabez. Sapagkat hindi maganda daw ang kahulugan nito. You know, Jabez's name literally means sorrow or pain. Pag may pangalan po kayo hindi maganda, di po ba apektado ka? Sipin mo ang pangalan mo, pangit. Mr. Pangit, Miss Pangit, parang hindi maganda. Pag may pangalan na pag may pangalan na hindi maganda, nag-reflect. Kaya nga sa amin sa Pisay, mayroon pong pangalan doon na Devil. Kaya pag tinatawag kong Mr. Devil, ayun, nagalit mo. Totoo po yun. Kaya ang gusto niya, please call me Devil. Para Devil, hindi Devil. Pinabalikan niya po yun. Yes. Yung nasa Pisay ko. Pinabalikan niya. Kahit hindi po maganda ang pangalan ni Jabez, hindi nakapekto sa kanya. Jabez refused to let his past define his future. Ito ang kailangan ng Kristiyano talaga. Brother Bong, hindi ko alam yung nangyari po sa iyo sa nakaraan. Maraming na-share sa akin si brother ko, pero yung isa po doon, hindi ko po alam. Kaya pala si Bong laging pag nakakausap ko po noon, laging parang negative. Pero laging parang siya, parang reklamo. Very, very siya. Kumbaga, kontra lagi ko. Pero God is so good. Kaya nga si Jabez, mga kapatid, nakita ko na pinagpalad ng Panginoon dahil hindi niya po inayaan na yung kahulugan ng kanyang pangalan o binanggit man niya ng kanyang magulang na, anak, ang totoo niyan dahil sa iyo, sobra akong nasaktan, sobra akong naghihirap, hindi lang alam ng mga magulang na epekto yan sa kanya. Totoo po yan, mga kapatid. Pero pag-usapan natin yung panalangin na ito ni Jabez, sapagkat dito natin makikita that as Christian, we can live beyond our limitations. Lahat po tayo dito may dinadala sa buhay. Kahit ako, bilang gusto. Lahat, mga kapatid. Pero nung binabasa ko po ito ang pinag-aaralan, mas lalo umangat po yung aking pag-asa. Kami mga workers na kapatid, sa totoo lang, gusto namin sa pagpikit ng aming mga mata, mayroon kami maiiwan na isang malaki pong pagpapala espiritual sa aming mga anak. So, let us talk about Jabez's prayer. Again, Jabez said, Lord, enlarge my territory. Napakahalaga ng teritoryo, mga kapatid, during ancient times. Very, very important. Dahil pag malaki ang teritoryo po natin, mas malaki ang power and influence. Mas malaki ang nasasakupan, mas malawak ang kapangyarihan. Kaya nga usually, ang conflict ng mga bansa ay tungkol sa teritoryo. Do you agree with me? Yes. Yes. Di ba yung giyera sa Middle East? Ang totoo po niyan, mga kapatid, iba sa teritoryo. Hindi nyo lang alam, yung annexation sana na nire-request ng Israel na makuha pa yung part na dati sa kanila nila, yung Golan Heights, yung West Bank sa part ng Lebanon, nagre-reklamo ang part ng Iraq. Nagre-reklamo ang iba pang mga Arab countries. Ayaw nila. Wala nga kayong lupa o kunin nyo kanina. Gaza. Strip na nga lang yan, kukunin nyo pa.
Galit ang mga Philistines. Territory. Napakalaga mga kapatid. Sa atin na lang bansa, ang West Philippine Sea. Gustong kunin ng China. Wars were often territorial. Pero iba mga kapatid na nakita ko dito sa mensahe ng Lord about to enlarge our territory. Sapagkat sa prayer ni Jabez, mga kapatid, sa aking tingin figurative and spiritual ang nais natin malaman po dito. Not just physical lang. Dahil ang mga material na bagay dito sa mundo, temporary lang yan. We talk about enlarging, mga kapatid, the ministry that God has entrusted to each and every one of us. In ancient times, as I have said, territory symbolized more than geography. It represented, mga kapatid, influence and responsibility. Kaya ang gusto ni Jabez magkaroon pa na mas malaking impact maybe. Hallelujah! Ang kanya po, pamilya, ang kanyang ministeryo, not just more land. Hindi lang ganun. Maybe he wanted to be entrusted with more for God's purposes. Yun ang nakikita ko, mga kapatid. The greater the influence and responsibility, the bigger the opportunity to serve God. Yan po ang totoo. Hallelujah! Pag malawak na, mga kapatid, ang iyong negosyo, may mga tauhan ka, you can share the word of God freely, hindi ka tulad pang maliit ka, para bang may kibig ka para may kapit ka. Tingnan niyo ang mga politics, bakit nananalo sila? Sapagkat dahil sa kalupaan po nila, sa Victor Region na lang, mga kapatid, may mga pangalan po dyan, na may mga malalaking mga lupain, na may mga nakatira, na kung hindi sila bumoto sa kanila, nawawan sila. Kami mga kapatid, hallelujah, James' prayer reflects a bold spiritual desire that is actually about transformation and kingdom expansion. Ito yung gusto ng Lord sa kanyang mga mananampalataya. To continue sharing the Word of God. Iba, kung kailan yung mama, hindi mo kapag sa ministry. Kung kailan, napromote. Wala nang panahon dahil busy na lagi. Dahil, I hope you get what I mean. Hallelujah. Hindi po yan ang gusto ni Jabez, mga kapatid. He longed to be used by God to advance the kingdom of God. Not for his personal agenda, mga kapatid. Gusto ni Jabez, mga minamahal, na yung lumawak pa ang kanyang maturity sa pagkakilala sa Panginoon. Lumawak ang kanyang paglilingkod, mga kapatid, makagawa pa ng mas malaki sa gawain ng Panginoon. Now, to enlarge his territory, Jabez did 4 important things in his prayer. Dito po, mga kapatid, natin makikita yung kahalagahan ng panalangin. Number 1, Jabez desired God's blessing. Alam po ninyo yung salita ni Jabez, Lord, bless me indeed. Mga kapatid, hindi pa yan ordinary request para sa blessing. Hindi po. Bless me indeed. Sabi ng mga kapatid ng commentary, an emphatic and passionate request. Pero kung ninalangin ka sa Panginoon na pagpalangin ka, kapatid, hindi ganun lang yan. Hallelujah. Kung gusto mong i-bless ng Lord, go to church and serve Him. Ang Diyos po, hindi po yan Diyos na kayang dayanin. God is not mocked. Whatever naman sows, He shall reap. Tama po ang pananampalataya ni Jabez.
He understood that true blessing comes only from God. Kaya yun ang direksyon ng kanyang panalangin. Pagpalain mo ako, Panginoon. Sometimes, Christians settle for less. Mas inuuna ang material kaysa sa spiritual. Mas nahahanap ng mundo kaysa sa mahanap ng gawain. We settle for less. Pero dito natin makikita kay Jabez na hinahanap niya talaga ang pabor ng Diyos. Bakit? Favor, lagi ko pang pinag-prayer sa Lord. Lord, please. Lalo sa amin mga anak. When you request, dapat punong-puno ng kapakumbabaan. Kasi request na. Ibigay sa iyo, okay na. Request na. May mga nagre-request na hindi na ibigay kami. Hindi na. Dahil may ibang bagay na importante kaysa sa iyo. At may hindi talagang sa iyo. Kaya si Jabez pa ako din, grabe po itong prayer po na ito. Dahil ang hinihingi niya ay hindi lamang basta wealth, material, or comfort, but for me, he was asking actually the power to live for God, the power to live to serve God. Kasi mahirap po ang maglingkod sa Diyos. Ang dami pong pagsubok. Yan ang totoo. Sa pamilya na nga lamang po, huwag na kayong lumayo. Si family na lang. Pag mahina po ang ating pananampalataya sa Panginoon, pwede kang gumilaw. But the message is, let us ask God boldly for His hand of blessing in our life, in our work, in our family, in our ministry. Blessing. Blessing. Number 2, Jabez asked for greater influence. Saan po pinuha po yan? Yung sabi ni Jabez, Lord, ito na po yung ating name. Enlarge my so personal. Dito kasi our territory. Kahit nag-hour po tayo dito, hindi mo gagawin ang panatakan. That is why this is general. In our text, personal. Enlarge my territory. Pero wala namang masama kung sama-sama tayo. Mas marami, mas marami. Amen. Mas marami ang influensya. Sabi ko nga mga kapatid, pag malaki noon ang teritoryo, mas malaki ang influensya. Pero, mas malaki ang responsibility. Pag malaki ang responsibility, mga kapatid, mas tayo po ay nagiging mature. Do you agree with me? Yes. Ang iba, mayroon po ng responsibility dahil sa akin kung ano yun. Kaya hindi ko na. Gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo pa ng malaking oportunidad na mag-lingkod sa Panginoon. At dapat, hindi tayo na, dapat ang anong gagawin ko? Hindi laging tanong. Kundi, Pastor, pwede ba ito ang gawin ko? Hallelujah. Para sa ating mga kapatid, napakahalaga ang ating pusang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kumusta po ang influence natin sa ating family as a pastor? Kumusta ang influence natin as worker of the church sa ating trabaho? Kumusta ang influence natin as member of the church sa ating kaklase, kaibigan, young people? Lumalawak ba ang influence bilang anak ng Diyos? O ikaw ba ang nagdadala? Grabe po itong enlarge our territory. Malawak po ito ng limuha. Gusto mong lumawak, mga kapatid, be ready for the responsibility. Be ready. Gusto natin tumago ang church ng CCFMPC. Yan.
invest sa gawain mo. Hallelujah! Hallelujah! Sama naman sa malapit sa Panginoon. Hallelujah! You know, enlarge my territory according to Jabez is a prayer for growth. Asking God to do more. Hallelujah. Kaysa doon sa normal na pagmamahal. Nagsimula sa panalangin ng isang tao. Dumarami mga kapatid ang opportunities. Dumarami ang mga naglilingkod sa Panginoon. Dumarami po ang mga nananampalataya. Napakaganda. So the very message of God, mga kapatid, is this: don't be content with a small vision. Pray that God would use your life to make a difference. Let us reach more people. Hallelujah. And fulfill a larger purpose. Hallelujah. Kasi kami po, lalo na po ako, si Pastor Mel, lagi ko pong prayer na sana huwag tayong sindan, huwag kahinaan. Lagi ko pong prayer na mga manggagawa magpatuloy dahil minsan ako man ay tinatamaan din man ang kapatuloy. But my prayer is always, mga kapatid, na sana lumawak. After all, hindi naman sa atin ang ministry. Pag-aari ito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo lamang po ay mga katiwala ng Panginoon. The more na nakakapaglingkod tayo sa ating Panginoon, the more na napapapurihan ang ating Panginoon. Hindi ito para sa atin, para ito sa Diyos. Hallelujah. And everything you do it all for God's glory. Hallelujah. Sabi ng Biblia. Kaya alam ni Jabez, mga kapatid, na ang blessing, mga minamahal, ay darating kung patuloy tayo magsusumikap na gawin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Kaya nga, ang pangatlong bagay na mahalaga, Jabez wanted God's presence. According to his prayer, that your hand, O God, would be with me. It speaks of God's presence, power, and guidance. Hallelujah! I believe that success apart from God is ultimately empty. Mga kapatid, nothing. Because the Bible is telling us that apart from Him, we can do nothing. I strongly agree sa sulat na ito ni John. Naalala ko, mga kapatid, si Moises in Exodus 33:15. Alam ko niyo, look at this. Sabi ni Moises, if your presence does not go with us, do not bring us out from here. Pakita niyo po, bilang leader, sabi ni Moises, kung hindi nyo naman kami sasamahan, Panginoon, huwag mo na kami dalhin sa lugar na ito. It means, para kay Moises, napakalaga ng presensya nito. Ito, kahit sa lahat ng di mo ba kahit sa praise and worship natin, sa worship service, iba po ang paglabas mo sa church, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Kaysa doon na parang nakinig ka lang ng tugtugan, nakinig ka lang ng mensahe, pero yung naramdaman mo sa mensahe, ang pangungusap ng Panginoon, naramdaman mo, mga kapatid, sa mensahe ng awitin ng pangungusap ng Panginoon, yung tipong ka mensahe pa lamang naiiyak ka, para kinakausap ka ng Panginoon. Mga kapatid, kumikilos ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya napakalaga po na huwag tayo, mga minamahal, mawalay sa presensya ng ating Panginoon. Paano ko ito gagawin, Pastor? Read your Bible regularly. Pray regularly. Hallelujah. Don't be absent sa fellowship. Doon natin napapractice ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yes, God is everywhere, pero our service to God must be intentional. Hanapin natin ang ating Panginoon at masasumpungan natin siya. Let us seek God daily. Hallelujah. Napakasarap na nagtatrabaho na alam mo kasama mo ang Diyos. Hindi po ba, mga kapatid? Napakasarap na sa worship service, alam natin lahat na sa pagpupuri, ang Panginoon ay kasama po natin.
Kaya nga, pagtagumpay ang gawain ng Diyos, kahit kung mga sama ng loob ng pumasok ka sa church, paglabas mo, tanggal. Pagkanabi ng Panginoon, what is the power of God's presence? Yan ang nakawa, mga minamahal. Grabe po ang ginagawa ng presensya ng Diyos. Para ito, mga kapatid, talagang apoy na tumutunaw kahit ng bakal. Naalala ko, mga kapatid, yung aking message doon sa anniversary, 3rd anniversary ng Mindoro Church. Nagpapasalamat po ako sa buhay nila Sister Jen, mga minamahal, na alam ko rin kahit mahirap din, mga kapatid, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Ginanap po namin ang anniversary doon mismo sa church ng Mindoro, mga minamahal. Inayusan po nila, mga kapatid. Hindi katulad ng dati na lumalabas kami, Sister Jen, halos malapit po. Maganda ang place. Pero mga kapatid, nakaraan, hindi naman gaano kagandahan ang lugar ng ating anniversary. Pero naramdaman ko po ang pagtigas ng Panginoon. At sabi ko, mga kapatid, ito ang kahugan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi dito pinag-uusapan kung naka-aircon ka, kung mamahalin ang kagamitan sa church. Dahil ang tunay na kasiyahan ay maramdaman po natin na kasama natin ang ating mahal na Panginoon na hindi na nagmumula ang ating kalamasan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pang-apat, hallelujah, Jabez pleaded for protection and purity. Kaya nga pagtingin po nila, hindi lang basta, Lord, enlarge my territory. Hindi lang ganoon talaga, mga kapatid. Hallelujah, may meron talagang pre-legacy talaga. Kinakailangan ang presensya ng Diyos. Your hearts must be in line with God's purpose, with God's will talaga. Hallelujah. And not only that, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng proteksyon. Ayusin mo ang puso ko. Purify me. And that you will keep me from evil, that I may not cause pain. Siguro pagod na siya, laging narinig siguro ang pangalan mo. Kahirapan. Pain and sorrow. Kaya siguro yung prayer ng Jabez, Panginoon, pahingahin mo naman ako. Sana ang pangalang ito, hindi ito ang mag-define ng aking istorya sa buhay. Hallelujah. You know, Jabez didn't want to be a source of sorrow, but a channel of blessing. Grabe yung transformation, yung transition niya. Grabe mga kapatid. Hallelujah. Kasi normal po sa tao, pag may sama ng loob, kailangan din ng kakambi. Dapat may masama ang loob mo. Bigyan mo po, tendency. Pag hirap na hirap ka, dapat may kakambi ka sa hirap. Dahil doon ka, nagkakaroon din ng kalakasan ang bilang ng kalako. Totoo po yun. Pero ito, listen. Sa halip na maghanap ka ng karamay, kapag mawawalan ka ng pag-asa, sikapin mo maging rin magandang halimbawa ng pagtuturo sa lahat ng mga taong mahina at nawawalan ng pag-asa. As Christian, isang malakas sa palakpak, as Christian, be a channel of blessing, not a medium of confusion. Yan ang gusto ng Panginoon na makita po sa atin, mga kapatid, kahit mga pastor, totoo yun. Pag may problema kami, pag mayroon dumarating na mga members, kung basta pastor, I praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Gusto natin makita sa atin po ang tunay na lumalaban, kapaglaban sa programa sa Hindi tayo parang pag nakatingin sa atin ang mga miyembro, parang talunan na rin. Hindi. We are front runners. Amen. Leaders, say amen. Lalaban tayo dahil gusto natin lumaban. Hallelujah. Ang ministeryo na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Jabez, mga kapatid, is praying for protection from sin, temptation, and anything that would bring harm. Sapagkat alam niya, mga kapatid, ino-honor siya. Honorable siya, mas higit kaysa sa kanya, mga kapatid. Tinitingnan siya. Isa po yan sa dahilan kung bakit hindi tayo nagpapatuloy dahil may mga taong nais na sumunod sa atin. Hindi mo kinakailangan nananatili na doon na
tahimik or bagsak dito. Talagang ito yung dapat lumalaman dahil may sumusunod sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, pag sinabi natin child of blessing, mga kapatid, daluyan ka ng pagpapala. Pag daluyan ka ng pagpapala, mga kapatid, instrumento ka ng Panginoon. Hindi na puputol sa iyo ang pagpapala. Hindi ka makasarili. Ang pagpapala ay dumadami sa iyo hanggang sa makarating ito sa mga taong nangangailangan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, let us ask God to guard our hearts and protect our testimonies in life so that our lives would bring healing, not hurt. Hallelujah. Kaya Brother Bong, sa lahat pa mga kapatid dito, ramdam ko sa akin ko, punong-puno ako ng sama ng loob. Totoo po yan. Kung sama lang ng loob, ang ating pagbibigyan, napakarami. Pero ang ganun po, ito ba ang gusto ng Diyos? Gusto ng Panginoon ay ang pagpapala buhay sa akin. And lastly, mga kapatid, let us look at the response of God. Everybody say amen. Sabi naman sa wala pa, look at the response of God. Woo! Hallelujah! Hallelujah! So, God granted him what he requested. So, God said, Jabez, yes. Palagpakan natin ang Panginoon. Only this is the most amazing part of the story of Jabez. Nakaka-bless talaga mga kapatid. Everybody say amen. Talagang nakita ko mga minamahal ang talagang sobra kong pabor na ipinagkaloob po ng Panginoon sa aming buhay. Talagang sabi ko, Lord, kapag kami pala nananalangin at ang aming mga puso ay in line doon sa kalooban mo, maayos kami naglilingkod, walang imposible sa Diyos. Very clear that Jabez's prayer was granted. And God is still the same today. Parang siya po yung isang ama na hindi nagbabago. Na laging ang tingin sa anak kung ano ang kanilang pangangailangan. Ang mabuting ama, hindi lahat tinatanong kung ano ang kailangan ng iyo. Inaalam ka rin. At ang ating Panginoon higit sa Ama dito sa iyo. God is an all-knowing God. He knows everything. Kahit yung hindi mo pa sinasabi, kaya yan na alamin ang Panginoon. Kahit yung pagluha mo, alam na ng Diyos yan. Mga kapatid, God said yes. Everybody say amen. Everybody say amen. God said yes. He said, sinabi niya, oo anak. Hindi ng Panginoon. Hallelujah. You know, when our prayers are aligned with God's heart, He hears, He answers. Though Jabez began life marked by pain and sorrow, he did not let those pains stop and hinder his desire to move forward with God. The Bible said his life was more honorable than his brothers. And this is the very reason for me when God granted His request. Everybody say amen. And in my conclusion, mga kapatid, our past doesn't define our future. A sincere prayer can change the trajectory of a life. God will answer our prayers if we ask with humility and faith. The prayer of Jabez to enlarge his territory is short
but so powerful. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So, listen, when we approach Him with faith, He listens, He moves, and He answers. With that, to God be